Natatandaan ko si Macario. Nakasuntukan siya ni Sandro. Sabi ko na nga ba't may kahawig ka, ngunit malakas ang tatay mo, bata. Natamaan niya ang anak ko sa sentido dahilan para maparilisa ito. At ang sabi ng doktor, wala na itong pag-asa. Pero humanap ako ng paraan hanggang sa nakilala ko ang isang grupo ng kulto at pumunta sila sa bahay. May ginawa sila kay Sandro na hindi ko nakita dahil pinalabas nila ako sa silid. Pagkatapos noon ay nagising at nakakilos muli ang aking anak. Subalit naging hayop na siya sa laman ng tao at unti-unting nagbago ang anyo. Kung gayon, yun po ang dahilan kung bakit siya naging aswang? Oo, at ang ama mo at kapatid ang kauna-unahang mga taong nakain niya. Walang natira ni hibla ng buhok sa kanila. Hayop kayo. Hayop ka. Hindi mo man lang siya pinigilan. Inayaan mo lang nalapain ng anak mo ang ama at kapatid ko. Anong klase tao ka? Lando, huminahon ka. Hindi mo ako masisisi. Ama ako. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko ginusto ang nangyari sa iyong ama at kapatid. Lalong-lalo na at galit na galit ako sa kanya noong mga panahong yon. Ang ama mo naman ang naging mitya ng lahat ng ito. Pero huwag ka mag-alala. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginagawa ko noon. Hindi totoong iniligtas ko ang aking anak. Ang totoo ay lalo ko lamang siyang ginawang miserable. Sapat na rin sigurong kabayaran ng lahat ng ito sa mga nagawa kong krimen para sa anak ko. Patawad sa kung anumang masamang naidulot ko sa inyo. Aalis na ako. Tumayo si Don Tiburcio at iika-ikang naglakad papalayo. At ako ay naubusan na bigla ng sasabihin. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ko ng mga oras na yun at hindi ko alam ang tamang reaksyon doon. Iminungkahi ni Lilia na ipahuli na lamang sa taong bayan ng lalaki. Subalit tumutol si Aling Pilar. Hindi na raw nila trabaho yun. Tapos na ang misyon nila sa lugar na yon at kung ano man daw ang mangyari kay Don Tiburcio, ay hindi na nila iyon kasalanan o pananagutan. 2 araw ang lumipas natagpuan ang bangkay ni Don Tiburcio sa tabi ng isang ilog. Ayon sa mga nakakita, nalunod di umano ito. Nakitaan rin ng mga maraming bote ng alak sa paligid kung saan natagpuan ang bangkay nito. Kailangan na ba talaga ninyong umalis? Oo, meron kaming natanggap na balita na merong gumagalang aswang sa kabilang bayan eh. Doon muna kami. Total, tapos na yung mission namin dito eh. Maaari ba ako sumama? Wala naman akong gagawin eh. Tapos, wala naman na akong ibang kamag-anak dito. Hindi na siguro. Bumalik ka na lang sa dati mong buhay. Pwede kang sumama, sige. Talaga po? Nay naman eh. Alam mo na ang lihim naming mag-ina. At hindi ko alam kung hanggang kailan mo yun may tatago. Isa pa, ayaw mo bang sundan ang anak ko? Nay! Kung ayos lang po sana kay Lilia. Ay naku Lando. O sige na, ayos lang naman. Pero malalagay yung buhay mo sa panganib kapag sumama ka sa amin. Ayos lang. Hindi rin kasi ako matatahimik eh. Palagi ko kasing maiisip na maaaring nasa panganib ka anumang oras. Lando. Ay naku, tama ng drama, tanghali na. Kung sasama ka, mag-impake ka na at bilisan mo. Hihintayin ka namin. Nang marinig ko yun, ay hindi ko napigilan ang sariling mapangiti ng gusto. Dali-dali kong kinuha ang ilang mga gamit ko. Ibinilin ko na lamang kay Aling Trining ang bahay at sumama na ako kina Aling Pilar at Lilia. Hanggang dito na lamang muna ang kwento. Marami pa kaming kinaharap pa ng mga kampon ng kadiliman, pero sa susunod ko na siguro isusulat ang lahat ng iyon. Tinatawag na kasi ako ni Lilia at nakahain na raw ang hapunan. Doon na natapos ang bahaging iyon ng journal, Sir Jupiter. Tiningnan ko pa ang ibang papel na naroon sa baul at mayroon pang ang ibang mga kwentong nakalagay sa loob. Siguro sa susunod, ang mga kwentong iyon naman ang ibabahagi ko rito. Kung sakali man pong mapili ninyo ang kwentong ito ay lubos na po akong nagpapasalamat. Salamat dahil napagbigyan ninyong marinig ng marami ang kwento ng aking Lolo Lando at Lola Lilia. Hanggang sa muli, Sir Jupiter. Mag-ingat po sana tayong lahat.
Baka nasa paligid lang ang mga taong pinanggalingan ng sumpang naging dahilan ng pagiging aswang ng anak ni Don Tiburcio. Madam, kanina pa ho kayo nakatitig sa barahan nyo eh. Ano ho bang nakikita nyo? Nakikita nyo ba na magiging successful yung itatayo kong business sa Manila? Oo, magiging matagumpay ang plano mong negosyo, Iha. Maraming oportunidad at biyaya ang darating sa'yo sa Maynila. Pero, mag-ingat ka. Ho? Mag-iingat? Bakit ho? May nakikita akong panganib. Pipiliin mo ang mga taong iyong pagkakatiwalaan. Dahil may mga tao na kahit gaano kabanal iharap ang sarili, ay may itinatagong matilim na sikreto sa kanilang pagkatao. Kung hindi ka mag-iingat, maaaring kapahamak ka ng kahantungan mo. Magbalik loob ka rin sa Diyos dahil walang imposible sa Kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Catherine. Kung ang iba mas gusto nilang itago ang kanilang totoong pangalan, ako gusto kong sabihin ang totoo kong pangalan para mas maramdaman ko na ako talaga ang nagkikwento ng aking karanasan na isishare ko sa inyo at sa inyong mga listeners. Sa dami ba naman ng Catherine sa Pilipinas at sa buong mundo, sigurado naman akong hindi ako basta makikilala. Pero kapag napakinggan ito ng mga taong involved sa naranasan ko, sigurado akong makikilala nila na ako ang nagpadala ng istorya para sa inyong channel. Itatago ko na lang ang pagkakakilanlan ng mga taong involved, lalo na ang best friend ko dahil tiyak na aawayin niya ako kapag pinangalanan ko siya. Ang isishare kong karanasan sa inyo ay isa sa mga bagay na kahit kailan ay hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Noon, aminado ako na tinalikuran ko ang Diyos. Naging masyado akong mapait sa buhay dahil sa sunod-sunod na trahedya at kalungkutan na naranasan ko. Pakiramdam ko lahat ng bagay sa mundo ay nagkaisa para pasakitan ako. Halos isumpa ko ang Diyos noon. Sa sobrang galit ko, naisip kong walang kwenta ang Diyos. Wala akong ibang sinisisi kundi siya. Kung totoo na may Diyos, bakit niya hinayaan na mangyari ang mga malulungkot na nangyari sa akin? Kaya naman dumating ako sa puntong idineklara ko ang sarili ko na isang atheist o taong hindi naniniwala sa Diyos, sa anumang uri ng Diyos o kahit sa anumang supernatural na nilalang. Sa madaling salita, wala na akong pinaniniwalaan. Tinanggal ko na ang sarili ko sa mga konsepto ng relihiyon, ng pananampalataya at ng anumang bagay na may kinalaman sa Diyos. Umiiyak ka na naman. Bes, move on. Hindi pa katapusan ng mundo. Mas hindi ko mapigilan na hindi maiyak eh. Isang buwan na pero parang kahapon lang. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Wala na si Harry. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na siya sa buhay ko. Alam mo, kasalanan to ng Diyos eh. Kinuha niya lang naman yung tao mahalaga sa akin. Lahat na lang na nagmamahal sa akin, kinukuha niya. Bes, naiintindihan kita. Alam ko kung gaano mo kamahal si Harry. At alam kong napakasakit para sa'yo ang pagkawala niya. Pero hindi mo dapat isisi sa Diyos yung nangyari. Sino sisisihin ko? Siya lang naman yung dahilan ng lahat ng pagdurusa ko eh. Ang masakit pa, si Harry. Bakit siya pa yung kinuha niya? Una si Ma'am, si Dad, binawi niya. Alam mo, hanggang ngayon, masama pa yung loob ko sa pagkamatay nila sa aksidente. Tinatanong ko yung Diyos kung bakit sa dinami-dami naman ng tao sa mundo. Bakit yung parents ko pa? Bakit hindi na lang yung mga masasamang tao yung kunin niya? Nung nawala si na Mama at Dad, naiwan ako mag-isa. Ano gusto mo gawin ko? Abutin na nga lang nandiyan kay. Tapos si Harry. Si Harry naging sandalan ko eh. Lalo na siya. Siyang naging katuwang ko sa panahon. Hindi ko alam kung paano haharapin lahat.
Sa bawat luha, paghihirap, siya yung nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Si Harry yung tumulong sa akin na muling magsimulang mangarap at magpatuloy sa buhay. Tapos pati siya wala na. Iniwan na niya ako eh. Pero Bes, hindi mo nga kailangan isisi sa Diyos ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Oo, mahirap. At hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit nangyari yung mga bagay na nangyari. Pero hindi mo talaga dapat sisihin ng Diyos sa pagkawala ng mga mahal mo sa buhay. Bawat buhay may dahilan. At kahit gaano kasakit, may plano siya para sa atin. Okay? Anong plano? Sabihin mo anong plano niya na palagi akong saktan? Plano niyang sirahin yung buhay ko? Sunod niya babawian ikaw? Alam ko pag nangyari yun, hindi ko nakakayanin. Baka ikamatay ko na. Hindi mo ba naiisip na ang pagkawala ng mga mahal mo ay hindi tungkol sa pag-abandona ng Diyos? Hindi niya tayo pinababayaan. Pero may mga bagay lang talaga na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga bagay na nangyayari sa atin, kahit gaano kasakit yan, hindi palagi may sagot kaagad. May mga bagay na pinagkakaloob sa atin. At may mga bagay din naman na iniiwan sa atin para matutunan natin yung tunay na kahulugan ng buhay. Pati na yung mamahal, sakripisyo, at yung pagtanggap sa pagkawala. Ang mabuti pa, Bes, itigil mo na muna yung pag-iyak mo, ha? Baka ma-dehydrate ka na. Ihanda mo na yung sarili mo sa pagpunta dito sa Maynila. Okay? Mabuti na rin siguro itong plano mo na dito na tumira at magtayo ng negosyo para makahinga ka naman at makalimutan na yung mga masakit na pinagdaanan mo dyan sa probinsya. Kahit nagluluksa pa rin ang puso ko sa pagkamatay ng fiancé ko na si Harry dahil sa sakit na brain cancer, nagdesisyon ako na lisanin ang probinsya namin sa Romblon at magtungo sa Manila para kalimutan ang lahat ng masasakit na alaala roon. Balak kong doon na tumira for good at magtayo na lang ng negosyo. Para na rin makasama ko na ang best friend kong si Diana na mula pagkabata ay magkaibigan na kami. Nagkahiwalay lang kami ng pagkatapos naming makapagtapos sa kolehiyo ay nagpunta sila ng magulang niya sa Manila para doon na manirahan. Ang sabi sa akin ni Diana, mas marami raw oportunidad doon. Kaya naisip ko na baka doon ang tamang lugar para makalimot at makapagbagong buhay. Isa pang dahilan kung bakit pupunta ako roon ay para makita ang ancestral house na ipinamana sa akin ni Dad. Pag-aari iyon ng lolo at lola ng mga magulang ni Dad na tumira sa Manila. Pero may iba akong plano para sa ancestral house na yun. Bes! Welcome dito sa Maynila! Siguradong magugustuhan mo dito. Masaya ako. Kasi hindi ka na umiiyak ngayon. Pipilit ko magmalungkot, Bes. Ngayon nandito na ako, sisikapin ko na maging magaan yung buhay ko. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa akin sa Maynila. Hindi na ako babalik sa Romblon. Pagkatapos ng lahat ng mga kailangan kong ayusin dito, hindi na ako babalik din. Dito na ako sa Manila maninirahan, permanente na yun. Sisimulan ko na rin yung bahala kong itayong negosyo. Tsaka meron pa akong balak na gawin, Bes. Oh, ano naman yun, Bes? Bala ko kasing ibenta yung ancestral house na panamana sa akin ni Dad. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga lumang bagay eh. Tsaka hindi ko kayang alagaan yung bahay na yun. What? Catherine! Bes, bakit naman? Pinamana sa'yo yun ng dad mo. May sentimental value yun. Ano ka ba? Bahagi na ng pamilya niyo yung bahay na yun. Sayang naman ito ibebenta mo, no? Ay naku, hindi ko kayang tumira sa bahay na yun na puno ng mga alaala na hindi ko pa kayang harapin. Ano makaka-move on kung patuloy ko makikita yung mga bagay na magpapaalala sa akin sa nakaraan ko? Kung ibebenta ko na lang, may magagamit pa akong pera para sa itatayo kong negosyo. Nanghinayang kong galawin yung pera niwan sa akin ni Dad eh. Kaya sa pagbebentahan na lang ng bahay ko, kukunin yung puhunan. Ay, nako. Alam mo kung ako sa'yo, pag-isipan mo munang maigi yan. Huwag kang magpadalos-dalos. Tara, puntahan natin yung bahay na pinamana sa'yo. Tingnan natin kung karapat-dapat mo nga bang ibenta. Bes, desidido na ako. Nanghinayang ka ba? Eh di kung gusto mo, ikaw na lang yung bumili. Gaga, kung meron nga lang ako malaking pera, ako nabibili nun. Eh kaso, ayaw naman kitang baratin, no?
Eh di ko hindi mo ibilin, tulungan mo na lang ako makakuha ng buyer. Kapag nabenta ko yung bahay, hahatian kita dun sa pinagbentahan nun. Nagpaunlak ang best friend kong si Diana na samahan ako para makita ang ancestral house. Sumakay ako sa kotse niya at pinuntahan namin ang address na sinabi sa akin ng abogado ng pamilya namin. Kahit kailan kasi ay hindi ko pa napuntahan o nakita ang ancestral house na yun. Ilang minuto lang ay narating na namin ang lugar. Hindi ko na lang sasabihin kung saan yun dito sa Manila para na rin sa privacy. Pero nang makita namin ang harap ng bahay, napahinto kami ni Diana at nanlaki ang mga mata namin. Bes, ito ba yun? Ang laki, grabe. Para tayong bumalik sa lumang panahon ah. Huminga ako ng malalim at tumingin sa harap ng bahay. Kahit may kalumaan na yun, hindi maikakaila ang ganda ng istruktura nito. Ang mataas na gate na bakal ay may intricate na disenyo at ang malaking pintuan ng bahay ay gawa sa makapal na kahoy na may ukit ng mga bulaklak. Obvious mukhang ito na nga yun. Di ko yun expect na ganito kalaki to. Parang hirap paniwalaan na akin na to. Binuksan ni Diana ang pintuan ng kotse at bumaba kami pareho. Habang lumalapit kami sa gate, may isang lalaki na lumabas doon. May dala siyang walis at mukhang abala sa paglilinis ng bakuran. Lumapit siya sa amin at magalang na tinanong kung ako si Catherine. Ako si Catherine. Kayo ba yung caretaker dito? Tumango naman ang matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Berto. Ang sabi niya ay matagal na raw siyang caretaker doon. Binata pa raw siya noong una siyang nagtrabaho roon. Tinawagan daw siya ng abogado ng pamilya namin at sinabihang pupunta ako roon para makita ang minana kong ancestral house. Hindi ko naman naiwasang magulat sa sinabi niya. Sa isip ko ay matagal na pala talaga ang bahay na yun. Wow, Bes ah. May sariling caretaker ka pa pala? Mukhang mayaman talaga yung pamilya nyo noon ah. Sinabi mo pa, girl. Mayaman yung pamilya ng lolo-lola ko sa father's side, tsaka sa pagkakaalam ko, may lahi pa silang Kastila. Eh hindi naman maipagkakaila na may lahi kayong Kastila, no? Napakaganda mo kaya. Olive tone ng balat, tapos ang tangos pa ng ilong mo, girl. Sana all. Napangiti ako sa sinabi ni Diana. Sasagutin ko pa sana siya ngunit muling nagsalita si Mang Berto. Ililibot daw niya kami sa buong bahay. Binuksan ni Mang Berto ang gate at pinapasok kami ni Diana. Habang naglalakad kami papunta sa malaking pinto ng bahay, hindi ko maiwasang mamangha. Kahit halatang luma na, nananatili pa rin ang ganda nito. Pagpasok namin sa loob, lalo akong napahanga. Ang loob ng bahay ay puno ng mga antigong kagamitan, mga lumang upuan, mesa at chandelier na tila may nakatagong kwento sa bawat isa. Ang mga pader ay may mga naka-frame na larawan ng mga nakaraang henerasyon ng pamilya namin. May mga life-size na santo na nakadisplay sa second floor ng bahay. Nang makita ko yon, napasimangot ako. Sa isip ko, kapag ibinenta ko ang bahay, susunugin ko ang mga yon. Isang malaking kahangalan lang ang magkaroon ng mga ganon. Bes, ang ganda mo naman dito. Para ka nasa isang museum. Uy, huwag mo na kaya ibenta to. Alam kong maganda, pero mas mahalaga yung kikitain ko dito, no? Pandagdag yun sa negosyo ko. Tsaka hindi lang sa bahay na to ako kikita, pati sa mga kasangkapan na nandito. Yung mga antigong muebles na yan, yung mga paintings na nakasabit sa pader, ay nako. Sigurado ako, best, tiba-tiba ako dyan. Nakakapanghinayang kasi. Baka naman pwedeng dito ka nalang tumira. Kaysa bibili o yung magpapagawa ka pa ng panibagong bahay. Maging practical ka, bes. Kung ako ang pinamanahan ng ganitong kagandang ancestral house, ay nako. Hindi ko ipagbibili, no? Bihira na yung ganitong bahay ngayon.
Habang tinitingnan namin ang nakamamanghang loob ng ancestral house, bigla akong tinapik ni Mang Berto sa balikat. Ang sabi niya ay kung okay lang ay ipakita niya rin sa amin ang likod ng bahay dahil maganda raw ang garden doon. Tumango kami ni Diana at sumunod kay Mang Berto. Sa likod ng bahay ay may napakagandang garden nga na puno ng iba't ibang halaman at bulaklak. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang isang puno ng kalamansi na nasa gitna. Mang Berto, ba't ho puro kalamansi dito? Ang laki na nito at parang tagal na ho nito dito Oo nga po. Akala ko nga po sa probinsya lang merong puno ng kalamansi eh. Meron din palang nakatanim na ganyan dito sa Maynila. Ang sagot ni Mang Berto ay matagal na raw ang puno na yun. Pagdating niya raw sa bahay noon, nandoon na ang puno ng kalamansi. Kahit daw sina lolo at lola ay hindi alam kung bakit merong puno ng kalamansi na nakatanim doon. Pero ang sabi pa ng matanda, ang bunga raw ng kalamansi ay napakabisa na gamot sa ubo at sipon, kaya hinayaan na nandoon ang puno. Nilapitan ko at tinitigan ang puno ng kalamansi. Tila ba may kakaibang saya na hatid yun sa akin? Para bang kapag nakikita ko ang puno, gumiginhawa ang pakiramdam ko. Mukhang masarap yung katas ng kalamansi, Mang Berto. Pwede ho bang kumuha ng ilang peraso? Gusto ko sanang gawing kalamansi juice. Wait, Bes. Kailan ka pa nahilig sa kalamansi? Hindi ka naman mahilig sa maasim na prutas Ewan ko, hindi ko nga rin alam Para kasi ang sarap ng katas ng kalamansi sa puno na yan. Tingnan mo, Bes, ang laki ng bunga. Ay, ang weird mo ngayon, Bes Pero, parang mukhang masarap Ako rin po, Mang Berto. Baka pwede nyo rin po kayo ipagpitas ng ilang bunga. Ngumiti ang matanda at namitas siya ng mga bunga ng kalamansi sa puno. Ang sabi pa niya ay siya na lang daw ang gagawa ng kalamansi juice para sa amin ni Diana. Muli kaming pumasok sa loob ng bahay. Inanyayahan niya kami sa may kusina at pinaupo. Nakita namin na marahan niyang piniga ang mga nakuha niyang kalamansi. Siniguro niya talaga na makuha ang lahat ng katas ng mga ito. Nang matapos, inihalo niya iyon sa malamig na tubig na nasa pitsil. Ilang minuto lang ay inalok na niya ito sa amin. Habang hawak ko ang baso na may lamang kalamansi juice, amoy na amoy ko ang kakaibang aroma mula roon. Bahagya pa akong napapikit dahil nadadala ako sa mabangong sensasyon na dulot ng kalamansi. Ang bango nito. Ang gaan sa pakiramdam, nakaka-addict siya, parang ganun. Pagkatapos naming magpasalamat kay Mang Berto ay sabay naming tinikman ng kalamansi juice. Nagpaalam naman sa amin ang matanda na may gagawin pa ito, kaya iniwan niya kami ni Diana sa kusina. Sa unang higop pa lang, nanlaki na ang aming mga mata at napangangapa dahil hindi kami makapaniwala sa lasa ng kalamansi. Ang sarap. Oo, maasim siya, pero ewan ko, parang may something nakakaiba. Hindi ko may paliwanag pero nakakagaan talaga siya ng pakiramdam. Tama ka, Bes. Iba talaga yung kalamansi na to, no? Parang may magic. Maiba ako, Bes. Ano nga palang plano mo? Saan ka tutuloy ngayon? Sa bahay ko o mag-check-in ka sa hotel? Naisip ko na dito na muna ako tutuloy hanggat hindi ko pa naibibenta yung bahay na to Wait, tama ba yung narinig ko? Dito mo na gustong tumira? Akala ko ba ayaw mo rito? Ewan ko, hindi ko nga alam Pero parang nararamdaman ko na kailangan ko munang tumira dito. Saka na lang ako lilipat pag nabenta ko na itong bahay. Hanggat wala pang buyer, dito muna ako. Paano si Mang Berto kapag binenta na tong bahay na to? Kawawa naman yung matanda. Huwag ka mag-alala, hindi ko papabayaan si Mang Berto. Bibigyan ko siya ng trabaho kapag naitayo ko na yung negosyo ko. Ang totoo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Tama si Diana. Sa una ay wala akong balak na tumira sa bahay na yon, pero ewan ko ba, parang may bumubulong sa akin na huwag munang umalis doon. Kaya noong araw na yon, sa ancestral house na ako pansamantalang tumira.
Naging maayos naman ang ilang araw kong pagtira sa malaking bahay. Pinagsisilbihan ako ng mabuti ni Mang Berto. Ang hindi ko lang talaga gusto sa lugar na yon ay ang mga life-size na santo, lalo na ang malaking imahe ng itim na Nazareno. Pasintabi po sa sasabihin ko, pero nung panahon na yon ay kumukulo talaga ang dugo ko kapag nakikita ko ang mga imaheng yon. Dahil nga galit ako at hindi na ako naniniwala sa Diyos at sa kahit anong relihiyon, ipinangako ko sa sarili ko na ididispatsa ang mga yon kapag naibenta ko na ang bahay. Isang hapon niyaya ako ni Diana kasama ang boyfriend niyang si Nico na magsimba. Sinabihan pa niya ako na baka panahon na raw para magbalik loob ako sa Diyos. Pero isang mariing pagtanggi ang sinagot ko sa kanya. Sinabi ko na mas gusto ko pang magkulong sa loob ng bahay kaysa magsimba. Kilala ako ni Diana. Kapag ayoko lalo na kapag tungkol sa pagsisimba at pagdadasal, kaya hindi na niya ako pinilit. Ang sabi niya, isasamahan na lang daw niya ako sa susunod na araw para maghanap ng buyer ng ancestral house. Nang makaalis na sila, naisip kong sa online muna maghanap ng buyer. Nang i-open ko ang Facebook account ko, may napansin akong post. Isa yung imbitasyon mula sa isang grupo. Isa yung samahan na nagre-recruit ng mga bagong kagrupo. Dahil sa kuryosidad, binasa ko ang tungkol sa grupo na yon at nagka-interes ako dahil ang grupo na yon ay samahan ng mga hindi rin naniniwala sa Diyos o sa kahit anong relihiyon. Ang mga miyembro ay mga atheist din na katulad ko. Nag-research ako tungkol sa grupong yon at wala naman akong nakitang masama sa kanila. Hindi naman sila mukhang kulto o satanista dahil maayos ang kanilang mga itsura, pananamit at mukhang mapipera o mga anak mayaman. Mahilig ang grupo sa clubbing, hiking at pagta-travel. Mga gustong-gusto ko ring ginagawa, kaya naisipan kong sumali sa grupo nila. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang pangalan ng grupong gusto kong salihan. Nagbabaka sakali rin kasi ako na baka isa sa mga miyembro ng samahang iyon ang mapagbentahan ko ng ancestral house. Kaya pinindot ko ang link na nakalagay sa post at nag-fill out ako ng form. Ilang minuto lang ay may nag-chat sa akin. Ang pakilala niya ay siya ang leader ng grupo. Siya si Lyndon. Dahil interesado raw akong sumali sa grupo nila, gusto nila akong makita at makilala. Kaya nag-set sila ng oras at venue kung saan kami magkikita. 6:00 yun ng gabi at ang meeting place namin ay sa isang mall na malapit sa Santa Mesa. Hi Catherine, kumusta? Masaya ako makilala ka ng personal. Hello, Lyndon. Salamat sa pag-imbita ha. Naku, nakakaya naman sa inyo. Pasensya na, nalita ko ng ilang minuto. Ayos lang, kararating lang din naman namin eh. By the way, gusto kong ipakilala sa iyo ang mga miyembro ng grupo. Isa-isang ipinakilala sa akin ni Lyndon ang mga kasama niya. 10 pala ang miyembro ng grupo nila. 6 na lalaki at 4 na babae, kasama na si Lyndon. Okay naman ang mga kasama ni Lyndon, pero ang mga mata ko ay mas itinutok ko sa lalaki na siyang leader ng grupo at siya ring nakausap ko sa chat. Habang nakatingin ako kay Lyndon, hindi ko maiwasang mapansin ang kabuuan ng itsura niya. Matangkad, moreno at may magandang hubog ng katawan, parang mala Richard Gomez ang datingan niya. Hindi ko rin alam kung bakit pero kakaiba ang atraksyon ko sa kanyang mga matang mapupungay at parang nangungusap. Naging maayos naman ang bonding ko sa mga miyembro ng grupo. Lahat sila ay mababait at cool. Madali akong nagkaroon ng magaan na koneksyon sa kanila. Nakaramdam din ako ng kakaibang kasiyahan dahil may nakilala akong mga bagong kaibigan. Ano guys, di ba magandang addition si Catherine sa grupo natin? Dahil dyan, kailangan na natin siyang maihanda sa initiation. Initiation? Yes, Catherine. Kung gusto mong sumali sa grupo, kailangan mong dumaan sa initiation namin bago ka tuluyang maging parte ng sama namin. Pero hindi yung initiation na iniisip mo ha. Simpleng proseso lang ang initiation na ginagawa namin para maging official na member ng grupo. Huwag ka mag-aalala, masaya yun.
Isang espesyal na kainan, inuman at banding kasama kaming mga miyembro. Ikaw ang magdedesisyon kung saan at kailan natin gagawin ang initiation namin sa'yo. Ganun ba? Sa birthday ko na lang, Lindon. Isang linggo na lang naman yung birthday ko kaya perfect time yun para makasali sa grupo nyo. Wow. Perfect timing nga yun, Catherine. Mas maganda kapag sa mismong araw ng kaarawan mo natin gagawin ang initiation para mas epektibo. Ha? Epektibo? Anong epektibo? Ang ibig kong sabihin, mas epektibo sa pagiging new member mo sa grupo namin. Mas memorable kumbaga kasi birthday mo, di ba? Tapos kasabi ka na namin, di ba masaya yon? Masaya ako sa company ng nakilala kong grupo. Pero may isa lang akong napansin. Parang may naaamoy akong kakaiba habang magkakasama kami. Tila mabahong amoy yun na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Ang amoy ay parang pinaghalong malansa at amoy panis pero hindi ko nalang pinansin yun hanggang sa naisipan na naming umuwi. Nagkanya-kanya na sa pag-alis ang mga miyembro ng grupo samantalang si Lyndon ay nagsabing ihahatid na ako sa bahay. Sinabi ko sa kanya na ang ancestral house na yun ay pagmamay-ari ng lolo at lola ko. Pagbaba ko sa kotse ay inalok ko siya na pumasok sa loob para magkape pero tumanggi siya dahil may dadaanan pa raw siya. Ngumiti siya at kinawayan ako bago siya tuluyang umalis. Napansin ko na bukas ang gate kaya dumiretso na ako sa pagpasok. Nang may mapansin akong matandang lalaki na naglalakad papunta sa likod bahay, inakala ko na si Mang Berto ang matandang lalaki na yon. Pero ang ipinagtataka ko ay nakasuot siya ng habito ng pari. Kinilabutan ako dahil ang habito na suot nito ay parang habito ng mga praile noong panahon ng Kastila. Ito kaya yung nakita ko? O baka namamalikmata lang ako? Pero paano nagkaroon ng praile sa panahon ngayon? Ay, Diyos ko. Kinikilabutan ako. Inumulto na yata ako eh. Tatakbo na sana ako papasok sa loob ng bahay nang may maamoy akong maasim, parang kalamansi. Nang dumampi ang amoy na yon sa aking ilong para akong nahipnotismo. Bangong-bango ako sa amoy na yon kaya naglakad ako at sinundan ng matandang lalaki na nakasuot ng habito ng pari. Hindi ko namalayan na nasa likod na ako ng bahay sa may garden. Parang bumalik ako sa wisyo nang makita kong nakatayo sa harap ng puno ng kalamansi ang matandang pari. Lumingon siya sa kinatatayuan ko at nanindig ang mga balahibo ko nang makita ko ang itsura niya. Maputla ang kulay ng matandang pare at nakatawag pa ng pansin sa akin ay ang mga mata niya na kulay puti. Para siyang may katarata dahil puro puti ang mata niya. Mukha na siyang bangkay kung tititigan ng matagal. Napansin ko rin ang kakaiba niyang pagkakangiti sa akin na parabang masaya siya na naroon ako at kaharap siya. Nilakasan ko ang loob ko at nagtanong ako sa kanya. Sino ho kayo? Ano ginagawa niyo rito? Sumagot naman ng matandang pare pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Isang lengguwahe yun na sa tingin ko ay Latin. Bukod doon napakabilis din niyang magsalita kaya wala talaga akong naintindihan. Habang nagsasalita siya itinuturo niya ang puno ng kalamansi. Hindi niya inaalis ang daliri niya sa pagturo sa puno habang patuloy na nagsasalita ng hindi ko maintindihang lengguwahe. Bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Napapikit ako at pagkatapos ay wala na akong maalala. Nagising na lang ako na parabang mabigat ang ulo ko. Napansin ko na nasa kwarto na ako at naroon din si Diana nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang kamay ko. Si Mang Berto naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Halatang nag-aalala. Oh my God! Buti naman gising ka na, Bes. Bakit? Ano nangyari sa akin? Nakita ka raw nito ni Mang Berto na nakahandusay sa garden kaninang madaling araw. Wala ka raw malay. Ano ba yun? Mabuti na lang at binigay ko sa kanya yung cellphone number ko kahapon. Kaya ayun, natawagan niya ako kaagad para ipaalam yung nangyari. Grabe ka! Ano bang ginawa mo sa garden at bakit nakahandusay ka doon? Nakakaloka ka, ha? Lasing ka ba? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo.
Hindi ko matandaan eh. Pero naaalala ko lang may nakita akong multo ng isang matandang pari kagabi. Nagsasalita siya sa lengguwahe na parang Latin. Tapos itinuro niya yung puno ng kalamansi dun sa hardin. Ano? Multo? Naku, yan na nga bang sinasabi ko, Bes eh. Ayan kasi, kung ano-ano na yung nakikita mo. Kasi naman, hindi ka nagdadasal at nagsisimba, nakakaloka ka. Kaya nilalapita ka tuloy ng kung ano-anong multong naiisip mo. Bes, wala namang kinalaman yung hindi ko pagdadasal at pagsisimba sa nakikita ko eh. Hay naku, kilala kita, Diana. Pilit mo na namang ipapasok yung tungkol sa mga ganyan-ganyan. Ay, baka sumama lang yung pakiramdam ko kaya nawalan ako ng malay. Huwag niyo na akong alalahanin. Sige na, sige na. Medyo kumikirot pa ngayon sentido ko eh. Baka dahil inatake na naman ako ng migraine. Inuman ko na lang to ng gamot. Sigurado mamaya okay na ako. Pero teka, anong oras na ba? Mag-aalas 10 na ng umaga. Ang tagal mo kayang magising. Kaya nag-alala na kami sa'yo. Ano? Naku, pupuntahan pa pala ako. Baka malita ako. Sige na. Sige na, sige na. Isan ka naman pupunta? Di ba sabi ko sa'yo, sasamahan kita maghanap ng buyer? Pasensya ka na, Bes. Sa susunod na araw na lang, magkikita kasi kami ngayon ni Lyndon, yung leader ng grupong gusto kong salihan. Sabi niya kasi kagabi, gusto niya akong makilala ng husto, kaya nagayang kumain sa labas. Lyndon? Sinong Lyndon? At anong grupo yung sasalihan mo? Bes ha, pinaglilihiman mo na ba ako? Bakit hindi mo sinasabi sa akin yung tungkol dyan? I'm sorry, Bes, na hindi ko nasabi sa'yo agad. Ganito kasi yun. May nakita akong post sa Facebook, tapos naghanap sila ng bagong miyembro ng grupo. Mga atheist din, katulad ko. Tapos ang dami nilang activity na ginagawa na hobby ko rin naman, kaya gusto kong sumali sa grupo. Sakto, si Lyndon, siya yung leader ng grupo. Atheist? Bes, sigurado ka ba dyan? Naku baka kung ano na yung sinasalihan mo na yan. Baka naman kulto o satanista na yung grupong yan ha. Baka mapano ka dyan. Ano ka ba? Hindi sila kulto at satanista. Mababait sila. Nakausap ko na sila at sa totoo lang, gustong-gusto ko yung samahan nila. Kaya 100% na yung decision ko na sasali ako sa kanila. At hindi mo na akong pipigilan, ha? Ay nako, ang tigas talaga ng ulo ng babaeng to. Bahala ka na nga, Catherine. Alam ko naman na kapag gusto mo yung isang bagay, wala na makakapigil sa'yo, kahit ako pa. Ay, pero best naman, mag-iingat ka ha. Hindi lahat ng mababait sa harapan mo ay mabuti yung intensyon. Sa sinabi ni Diana, may bigla akong naalala. Ganon din ang sinabi sa akin noon ng isang manghuhula bago ako umalis sa Romblon at magpunta sa Manila. Nagpahula kasi ako noon kung magiging successful ang itatayo kong negosyo sa Manila. Ang sabi niya ay magiging successful naman daw, pero mag-iingat daw ako sa mga taong makikilala ko. Pero binaliwala ko yun dahil wala naman akong nararamdamang hindi maganda kay Lyndon at sa mga kagrupo niya. Salamat sa payo mo, Bes. Pero kaya kong sarili ko. Di bang sabi mo mag-move on na ako at kalimutan ko na yung mga mapapait na karanasan ko, di ba? O ito na yun. Masaya ako sa company nila kahit isang araw ko pa lang sila nakikilala. Tsaka at least kapag kasama ko sila, nakakalimutan ko yung lungkot ko. Huwag ka mag-alala. Ha, ikaw pa rin naman ang best friend ko eh. Kailangan ko lang ng iba pa sigurong mga kaibigan na masasandalan bukod sa'yo. Lalo na pare-pareho kami ng paniniwala. Pare-pareho kaming di naniniwala sa Diyos. Wala na namang nagawa si Diana sa gusto ko. Pailing-iling lang siya na nagpaalam na sa akin at nagsabing babalik na lang sa ibang araw. Si Mang Berto naman ay lumabas na rin ng kwarto at may mga gagawin pa raw sa likod bahay. Ako naman ay bumangon na sa kama para mag-ayos ng sarili. Habang nagbibihis ako at naghahanda para sa muli naming pagkikita ni Lyndon, hindi ko maiwasang maalala ang matandang pari na nakita ko kagabi. Kaya bigla na naman akong kinilabutan. Ano kaya ang koneksyon niya sa puno ng kalamansi sa likod bahay at ano kaya ang sinasabi niya sa lengguwaheng Latin na hindi ko maintindihan? Pero pinilit kong huwag na munang isipin ang nakita ko at itinuon ko na lang ang sarili ko sa pagkikita namin ng leader ng grupong gusto kong salihan. Nagkita kami ni Lyndon sa isang restaurant sa Quezon City. Nang makita ko sa ulit, halos mapanganga ako dahil mas lalo siyang gumwapo sa suot niyang kulay itim na long sleeve
na bumagay sa moreno niyang balat. Hi, pasensya ka na, Lyndon. Medyo natagalan ako. Ayos lang, Catherine. Salamat at nakapunta ka. Pumunta ako kasi gusto rin kitang makilala eh. Bilang ikaw naman yung leader ng sasalihan kong grupo, ayoko namang mapahiya. Nako, napipressure ka ba, Catherine? Gusto kong makipag-meet ulit sa'yo. Hindi para i-pressure ka, kundi para mas makilala rin kita. Lalo na't sasali ka sa grupo namin. Alam mo ba na tuwang-tuwa sa iyong mga kasama ko? Gusto ko nila dahil sa sense of humor mo at napaka-friendly mo raw. Kaya nga hindi na kami makapaghintay na maging official kang miyembro ng grupo. Tsaka excited na rin ang lahat dahil sa nalalapit mong kaarawan. Talaga? Eh, hindi naman kasi mahirap pakisamahan yung mga kagrupo mo eh. Ano bang gagawin natin sa initiation na yan? Ang sabi ko nga nung una, simpleng initiation process. Dahil birthday mo, isa lang itong masayang party. May inuman, kainan at syempre, banding ng buong grupo. Isa sa mga kasama ko ang magluluto ng espesyal na pagkain para sa birthday mo. Gusto naming maging espesyal ang araw na yun para sa'yo. Sa narinig ko, mas lalo akong na-excite. Nararamdaman ko na ang pagiging parte ng grupo ni na Lyndon ang siyang makakatulong sa akin para tuluyan ng makalimot. Grabe. Parang ang saya-saya ng plano nyo, no? Hindi ko na tuloy mahintay yung birthday ko. Kapag official ka ng miyembro, isasama ka na rin namin sa mga out-of-town activities at travels. Alam ko kung gaano mo ka gustong makalayo sa mga masasakit na alaala mo sa Romblon. Kaya, right decision talaga ang pagsali mo sa amin. Nasabi ko na rin sa kanila kung bakit gusto kong sumali sa grupo nila. Sumagi tuloy sa isip ko ang pagkamatay ng mga magulang ko at ng fiancé kong si Harry. Napabuntong hininga na lang ako ngunit agad ding ngumiti at itinuloy ang pakikipag-usap kay Lyndon. Habang nagkwekwentuhan kami, bigla akong nakaamoy ng mabaho. Parang malansa at tila panis o nabubulok ang amoy na yon. Sinubukan kong baliwalain yun ngunit tila hinahalukay ng masansang na amoy na yon ang ilong ko. Lyndon, naamoy mo ba yun? Parang may mabaho eh, pero hindi ko lang matukoy kung saan galing. Ha? Wala naman akong naaamoy ah. Baka naman nag-iisip ka lang ng kung ano, Catherine. Hindi eh, kakaiba eh. Naamoy ko na dati yun eh. Alam ko na, naamoy ko rin yun nung una tayong nag-meet kasama yung ibang member ng grupo nyo. Ewan ko, hindi ko mawari eh, marang malansa na amoy panis o nabubulok ba yun, basta ganun. Pero wala talaga akong naamoy. Baka kasi hindi ko naamoy yung naamoy mo dahil may sipon ako. Ay, Catherine, sandali lang ah. Pupunta lang ako sa CR. Wait mo na lang yung in-order natin, okay? Babalik ako agad. Ay, sige Lyndon. Pagkaalis ni Lyndon, dumating na ang in-order naming pansit at siopaw. Inilapit ito ng waiter sa mesa at dahil gutom na rin ako, agad kong pinigaan ng kalamansi ang pansit para magdagdag ng lasa. Pagkatapos napansin ko na nawala na ang mabahong amoy sa paligid. Nagtataka pa rin ako kung saan nanggaling yun, samantalang maayos at malinis naman ang Chinese restaurant na pinuntahan namin. Ilang saglit pa bumalik na si Lyndon. Pasensya na, Catherine. Natagalan ba ako? Oh, nandiyan na pala ang orders natin. Sus, naku naman, ano ka ba? Tsaka wala na rin yung masangsang na naamoy ko kanina, kaya makakain na tayo ng matiwasay. Halika na, kain na tayo, hanggat mainit pa to. Masarap ang pansit nila dito kaya siguradong mapaparami ang kain natin dito. Habang kumakain, biglang nagduduwal si Lyndon at tila nahihirapan itong huminga. Napahawak siya sa kanyang bibig at dibdib. Bakit? Anong problema? May nilagay ka ba sa pansit? Ha? Pinigaan ko ng kalamansi. Mas masarap kasi pag may kalamansi, di ba? Allergic ako sa kalamansi, Catherine. Hindi mo na muna sana nilagyan ng kalamansi ang pansit. Sana ay sinabihan mo muna ako. Ay naku, sorry. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na allergic ka pala sa kalamansi. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, Catherine. Hindi mo naman alam eh. Kaya wala kang kasalanan. Pero pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Sumama kasi ang pakiramdam ko. Magkita na lang ulit tayo sa birthday mo, okay?
Iti-text na lang kita o tatawagan na lang kita kapag papunta na kami sa bahay mo. Naku, sorry talaga. Sorry. Muntik nang may masamang mangyari tuloy sa'yo dahil sa akin. Pasensya na talaga. Okay na, Catherine. I accept your apology. Kaya huwag ka nang umiyak. Tana. May kasalanan din naman ako kasi hindi ko sinabi agad sa'yo na allergic ako sa kalamansi. Gayong pansit ang in-order natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Magiging maayos din ako. Kailangan ko lang ipahinga ito. Kaya sige na, I'll go ahead. Kita na lang tayo sa birthday mo, okay? Para sa initiation. Bye, Catherine. Bye, Linda na. Sorry ulit. Sorry. Nang umalis si Lyndon, naiwan ako sa restaurant na nag-aalala pa rin. Ngunit pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na magiging maayos din ang lagay niya. Pina-take out ko na lang ang pagkain na hindi namin naubos ni Lyndon bago ako umuwi. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kusina. Hinanap ko si Mang Berto para ibigay sa kanya ang iniuwi kong pansit at siopaw. Ngunit hindi ko siya makita sa buong bahay. Sa isip ko, baka lumabas siya at may binili. Aakyat na sana ako sa kwarto nang mapahinto ako sa paglalakad. Muling nanindig ang balahibo ko dahil nakita ko na naman ang multo ng matandang pari. Nakatingin siya sa akin. Kitang-kita ko na naman ang maputla niyang mukha at ang mga mata niya na kulay puti. Pinagpawisan ako ng matindi dahil bukod sa titig na titig sa akin ng matandang pari, ay bigla na naman itong napangiti at naglakad ng dahan-dahan papunta sa likod bahay. Gusto kong sumigaw at tumakbo paakyat sa kwarto ngunit parang may puwersa na pilit na iginagalaw ang mga paa ko para sundan ang multo ng matandang pari. Ilang saglit lang ay nakita ko na ang sarili ko na nasa likod bahay sa may garden. Nakatayo ako sa harap ng puno ng kalamansi. Naroon na naman ang matandang pari at itinuturo niya ang puno at may sinasabi na naman siyang lengguaheng Latin na hindi ko maintindihan. Ano ho ba yung gusto niyong sabihin? Hindi ko kasi kayo maintindihan eh. Anong kinalaman ng puno ng kalamansi na yun sa inyo? Sa akin, sa bahay na to. Ngunit kahit ilang beses ko siyang kausapin at tanungin, patuloy lang siya sa pagsasalita ng mabilis sa lengguaheng hindi ko maintindihan habang itinuturo pa rin ang puno ng kalamansi. Ilang sandali pa ay may narinig akong pamilyar na boses na tumawag sa akin. Si Mang Berto yun, tinatawag ang pangalan ko. Lumingon ako sa likuran at nakita ko nga siyang nakatayo roon na halata sa mukha ang pagtataka. Ha? Mang Berto? Tinanong ako ni Mang Berto kung ano ang ginagawa ko sa likod bahay. Kakarating lang daw niya galing sa palengke pero narinig daw niya akong nagsasalita sa likod bahay. Ilang beses na raw niya akong tinatawag ngunit hindi ko raw siya pinapansin. Patuloy lang daw ako sa pagsasalita na may kinakausap sa harap ng puno ng kalamansi. Hindi niyo ba nakita, Mang Berto? May matandang pare, nakatayo siya dyan sa harap ko. May sinasabi ho siya sa akin, kaso lang di ko maintindihan eh. Tinuturo rin ho niya yung puno ng kalamansi. Ayan ho, siya. Napakamot sa kanyang ulo si Mang Berto. Ang sabi niya sa akin ay wala na daw siyang nakikitang ibang tao. Tanging ang puno lang ng kalamansi ang nasa harap namin. Nang muli kong lingunin ang kinatatayuan ng matandang pare, bigla itong nawala. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko pero wala na roon ang multo ng matandang pare. Kinilabutan na naman ako. Sa tingin ko ay hindi na normal ang nangyayari sa akin. Ang daming tanong sa isip ko. Ano ba ang kailangan sa akin ng paring yun? Bakit siya napapakita sa akin? Bakit niya itinuturo ang puno ng kalamansi sa likod bahay? Dali-dali kong tinawagan si Diana at ikinuwento sa kanya ang muling pagpapakita sa akin ng multo ng matandang pare. Tulad ng dati, hindi na naman ito naniniwala at sinermonan na naman ako tungkol sa pagdadasal at pagsisimba. Hay nako, Bes, kung tungkol sa pagdadasal at pagsisimba na naman yan, sabihin mo, umuwi ka na. Hindi ang lintik na pagdadasal at pagsisimba na yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko malaman kung bakit ako ginagambala ng multong pari na yun. Baka naman may kilala kang espiritista o di kaya psychic na makakatulong sa akin. Espiritista? Psychic? Wala akong kilalang ganyan. Yung gusto mong salihan na grupo.
Baka yun. Baka sila may kilalang espiritista. Ayoko nga. Baka sabihin pa nila weird ako or kung ano-anong nakikita ko. Baka maudlot pa yung pagsali ko sa grupo nila, no? Malapit na yung initiation ko eh. Hindi pwede na hindi ako makasali sa grupo nila. Maya-maya ay nagsalita si Mang Berto. Ang sabi niya ay may kilala raw siyang espiritista na makakatulong sa akin. Agad kong ipinasundo sa matanda ang sinasabi nitong espiritista. 3:00 ng hapon nang makabalik sa bahay si Mang Berto. Ang sabi niya ay huwag na raw akong mag-alala dahil isinama raw niya ang matagal na niyang kaibigang espiritista. Marami na raw natulungan ang kaibigan niyang yun. Magaling daw ito. Matagal na raw niya itong kilala at may tiwala siya rito. Sa likod ni Mang Berto ay pumasok ang isang matandang babae na may daladalang itim na bag. Ipinakilala ito ni Mang Berto na ang pangalan ay Aling Cecilia. Nang makita namin ni Diana ang matanda, medyo nagulat pa kami dahil nakakatakot ang presensya nito. Ngunit nang ngumiti ito, biglang umaliwalas ang mukha niya. Good morning ho, Aling Cecilia. Pasensya na ako sa abala. Sabi raw ho kasi ni Mang Berto, kayo daw yung makakatulong sa akin. Walang problema, iha. Narito ako para tumulong. Naiintindihan kong hindi madaling sitwasyon ito para sa'yo. Pero gagawin ko lahat para masagot ang mga tanong mo. Galingan niyo po, Lola, ha? Para hindi na po minumulto tong best friend ko. Kinurot ko sa tagiliran si Diana dahil sa sinabi niya. Pero humingi naman siya ng paumanhin pagkatapos. Maya-maya ay binuksan na ni Aling Cecilia ang dala niyang bag at inilabas doon ang ilang piraso ng itim na kandila, insenso at ilang piraso ng papel na may nakasulat na kakaibang mga simbolo. Tumayo siya sa gitna ng sala. Itinaas ang kanyang mga kamay at nagsimula ng magdasal. Dinig na dinig namin ang malumanay niyang boses habang nagsasagawa ng kanyang kakaibang orasyon. Espiritu ng liwanag, kapayan mo kami sa aming katanungan. Buksan mo ang daan para sa mensahe ng kabilang buhay. Habang patuloy sa pag-oorasyon, si Aling Cecilia ay nagsimulang lumamig ang paligid. Napakapit ako sa braso ni Diana at Mang Berto dahil ramdam ko ang kakaibang lamig na nanuot sa buong katawan ko. Nakabahan ako, parang biglang bumigat yung hangin ha. Bes, ako rin. Biglang natakot. Tingnan mo. Nagsitayuan na yung balahibo ko. Ang sabi ni Mang Berto ay normal lang daw ang nararamdaman namin. Ganun daw talaga kapag nag-oorasyon na si Aling Cecilia. Pinakalma niya kami ni Diana, lalo na ako dahil hindi naman daw ako papabayaan ng kaibigan niya. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Aling Cecilia sa kanyang pag-oorasyon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. May presensya nga ng pari na nandito sa bahay na ito. Ngunit hindi ako makakonekta sa kanya. Hindi ko matawag yung kaluluwa niya sa hindi ko malamang dahilan. Kaya hindi ko matukoy kung anong gusto niyang iparating. Pero isa lang ang tiyak ko. Hindi siya masamang espiritu, iha. Wala akong nararamdamang negatibong enerhiya mula sa kanya. Sa katunayan, parang nagbibigay pa nga siya ng babala. Babala ho? Tungkol ho saan yung babalang gusto niyang sabihin? Diyos ko, anong babalayan, Lola? May mangyayari po bang masama sa best friend ko? Hindi ko pa matukoy, iha. Malabo ang sinasabi. Kailangan ko pang magsagawa ng pribadong orasyon para makuha yung malinaw niyang mensahe. Kailangan ko bang mag-alala? Ano kayang ibig niyang sabihin sa babalang yun? Hindi ko rin masasagot yan. Pero wala namang masamang intensyon ng espiritong yun, iha. Kaya huwag ka matakot. Kapag natuklasan ko, ang ibig niyang iparating, sasabihan kita agad. At dapat mong gawin ngayon ay mag-ingat hanggat hindi pa natin nalalaman kung ano ba ang mga babalang sinasabi niya. Tumango lang ako ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib ko. Sinabihan ako ni Mang Berto na babalik na lang daw si Aling Cecilia kapag nalaman na nito ang sagot. Pinagpahinga na niya ako sa kwarto at huwag ko na raw masyadong isipin ang pagpapakita sa akin ng multo ng pari dahil nalaman na namin na hindi naman pala ito masamang espiritu. Nagpaalam na rin sa akin si Aling Cecilia bago ito inihatid ni Mang Berto sa labas kasama si Diana
na nagpaalam na rin sa akin at babalik na lang sa susunod na araw. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Patuloy akong binabagabag ng mga katanungan na umiikot sa isip ko tungkol pa rin sa multo ng matandang pari. Ano kayong gusto niyang iparating? Ano ba gusto sabihin ng pari na yun? Ano ba yung gusto niyang sabihin? Habang nakahiga ako sa kama, dumako rin sa isip ko ang lahat ng mga nawala sa akin. Si Mom, si Dad at si Harry. Lahat ng mga pinakamamahal ko sa buhay na biglang binawi sa akin ng sinasamba nilang Diyos. Hindi kaya may mawala na naman sa akin. Baka may malapit sa akin na babawiin na naman. Ay naku, ayoko na. Bumangon ako sa kama at hinanap ang cellphone ko. Agad kong tinawagan si Diana. Hello, Bes? Bes? O Bes, bakit? Anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Nagpakita na naman ba sa'yo yung multo ng pari? Hindi, Bes. Hindi siya nagpakita. Tumawag ako sa'yo kasi natatakot at kinakabahan ako eh. Baka yung babalaan niya na gusto sabihin ng pare. Baka may mawawala na naman eh. Baka may bawi na naman sa akin. Bes, baka ikaw na yung sumunod sa parents ko. Bes, ayoko mangyari yun. Ano mga sinasabi mo, Bes? Magurus dili ka nga. Wala kang dapat ipag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin kaya ikalma mo yung sarili mo, okay? Hindi ko na kaya mawala ka. Ikaw na lang yung natitira sa akin na mamatay ako pag ikaw pa yung binawi niya. Kaya please, Bes, mag-iingat ka. Naiintindihan mo ba? Bes, huwag mong isipin na totoo ang mga bagay na hindi pa sigurado. Huwag mong hayaang lamulin ka ng takot. Promise, hindi ako mawawala. Nandito lang ako. Basta, hanggat hindi natin nalalaman kung ano yung babalang sinasabi nung parang multo na yun, mag-ingat ka ha. Oo, Bes, mag-iingat ako. Ikaw rin ha, mag-iingat ka rin. Hindi ko rin kakayanin kapag may masamang nangyari sa'yo. Pagkatapos ng tawag na yon, kahit papaano ay napanatag ang kalooban ko. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kama at di nagtagal, dinalaw na rin ako ng antok. Ilang araw ang lumipas at dumating na rin ang espesyal kong araw, ang aking kaarawan. Pagdilat ko palang tumunog na ang cellphone ko. Tumatawag si Diana. Happy birthday, Bes! Alam mo, sa totoo lang, hindi kita dapat babatiin eh. Kaso alam mo na, dahil loves kita, hindi kita matiis. Thank you, Bes. Oo, alam ko. At saka pasensya ka na talaga. Promise, babawi ako sa'yo bukas. Ay nako, sige na nga. Kahit gusto kitang makasama ngayon, pagbibigyan kita. Basta make sure ha, na safe ka dyan. Enjoy mong birthday mo. Oo naman. Uy, thank you talaga. Basta bukas, ha? I love you, Bes. Love you too, Bes. Enjoy your day. Kita tayo bukas ha. Pagkatapos ng tawag na yon ni Diana, muling sumiklab ang kaba at excitement sa dibdib ko. Hindi lamang dahil birthday ko, kundi dahil yun din ang araw ng initiation ko para maging bahagi ng grupo ni Lyndon. Buong araw abala ako sa paglilinis at pagde-decorate ng bahay. Kasama ko si Mang Berto na matyagang tumulong din sa akin. Kinagabihan, handa na ang lahat. Ngunit napansin ko na may kulang. Walang soft drinks. Mang Berto, baka ako pwedeng magpabili ng soft drinks para usana sa mga bisita eh. Parating na ho kasi sila. Kung okay lang naman ho, pasensya na ho. Tumango naman si Mang Berto pero ang sabi niya ay medyo malayo raw ang bilihan kaya baka matagalan siya. Ang sagot ko naman ay okay lang basta makabili siya ng soft drinks para sa mga bisita. Pagkaalis ni Mang Berto, saka naman dumating si Lyndon kasama ang mga miyembro ng grupo niya. Napansin ko na naman ang kagwapuhan ni Lyndon. Mas lumitaw ang kagandahan ng katawan niya sa suot niyang hapit na t-shirt na kulay itim. Agad ko silang pinapasok sa loob ng bahay at pinaupo sa sala. Happy birthday, Catherine! Naku, ang laki pala at ang ganda ng bahay mo. Para kaming bumalik sa unang panahon ah. Salamat. Actually, itong ancestral house, pinamana to sa akin ng dad ko. Gusto ko na nga sanang ibenta to eh.
kaya naghanap ako ng buyer. Eh bakit mo naman ibebenta? Sayang naman kung ibebenta mo. Bihira nang magkaroon ng ganitong vintage na bahay. Anyway, ready ka na ba sa initiation mo? Oo naman, ready na ako. Excited na ako maging, maging part ng grupo nyo eh. Very good. Tiyak na mag-e-enjoy ka sa company namin, Catherine. Kaya kailangan na nating umpisahan ang initiation. Isa sa mga miyembro ng grupo ang may dalang lutong ulam. Kinuha yun ni Lyndon sa kasama. Ito nga palang dala namin, Catherine. Nagluto itong si Marie ng espesyal na ulam. Ito ang pagsasalawa natin ngayong birthday mo at sa gagawin nating initiation. Nakakaya naman nag-abala pa kayo. Pero salamat. Sige, ayusin ko muna yung mesa ha. Teka lang, mag-relax lang kayo dyan. Iniwan ko sila sa sala at pumunta ako sa kusina para ayusin ang hapagkainan. Habang nag-aayos, biglang tumunog ang cellphone ko. Napahinto ako sa ginagawa at agad itong sinagot. Si Aling Cecilia, ang espiritistang kaibigan ng Mang Berto, ang tumatawag sa akin. Napansin ko na kinakabahan ang boses niya sa kabilang linya. Catherine, iha ako to. Si Aling Cecilia. Itumawag ako kasi nakuha ko na yung sagot sa tanong mo. Alam ko na ang gusto niyang sabihin sa'yo, yung matandang pare. Ano ho yun, Aling Cecilia? Ano ho yung sinasabi niyang babala? Binabalaan kanyang layuan mo yung grupong sinasalihan mo raw ngayon dahil ipapahamak ka nila, iha. Ano ho? Bakit? Ano yung ibig niyo sabihin? Ba't nila ako ipapahamak? Catherine, makinig ka. Makinig ka sa sasabihin ko. Ang grupong sinalihan mo ay mga aswang. Aswang? Totoo ba yung sinasabi niyo? May aswang ba sa panahon ngayon? Tsaka alam niyo kung totoo man na merong aswang, di ba sa mga probinsya lang may ganun? Totoo ang narinig mo, iha. Hindi lang sa probinsya may aswang, kahit saang lugar meron. Hindi mo ba napapansin ha? Kakaiba ang grupong yun? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa kanila? Amoy na mabaho, malansa, nabubulok. Kapag nakaamoy ka ng ganun, siguradong aswang sila. Bigla kong naalala na ang naaamoy kong kakaibang amoy na parang malansa, amoy panis at nabubulok nung kasama ko ang grupo ni Lyndon nung una kaming nagkita-kita. Pati na rin nung magkasama kami ni Lyndon sa restaurant. Doon na ako talaga kinilabutan dahil totoo nga ang sinasabi ni Aling Cecilia. At isa pa, kaya kanila gusto ay para gawin kanilang kalahi nila. Gusto ka rin nilang maging aswang. Hindi ko malaman kung paano ko patatanggapin ang mga narinig ko. Ang malamig na pawis ay bumalot na rin sa aking buong katawan. Napahawak na ako sa gilid ng mesa para hindi matumba sa sobrang pagkabigla sa mga natuklasan ko. Aling Cecilia, nasa bahay ko na sila ngayon. Dito ko kasi gagawin yung initiation para makasali sa grupo ni Lace. Ano nang gagawin ko? Ay, Diyos ko! Nandyan sila sa bahay mo? Ganito ang gagawin mo, iha. Huwag kang magpahalata na alam mo na. Ang totoo, wag na wag mong kakainin ang anumang pagkain ibigay nila. Dahil oras na kainin mo yan, magiging aswang ka na rin. Isa lang ang pwede kong maitulong sa iyo ngayon. Yung kalamansi na nakatanim sa likod ng bahay mo. Yung kalamansi ho? Oo. Ang kalamansing yun ang pinakamabisang pamuksa sa mga aswang na nandyan sa loob ng bahay mo. Yang kalamansi na nakatanim dyan sa hardin ay sagrado. Kaya pala, paulit-ulit itong itinuturo ng multo ng matandang pari sa'yo. Dahil yun ang magiging proteksyon mo laban sa mga alagad ng dilim. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang aking hininga ay mas lalong bumigat at unti-unti na akong tinatalo ng matinding takot. Nasa sala lang ang mga aswang na naghihintay sa akin. Aling Cecilia, natatakot ako eh. Si Mang Berto kasi natusan ko sa labas. Hindi pa siya bumabalik. Tsaka wala akong ibang kasama dito. Ako lang ho dito sa bahay. Nasa 10 yung aswang nasa sala ko ngayon. Aling Cecilia, laban ko sa kanila. Huminahon ka, iha. Magpakatatag ka. Gamitin mo yung kalamansi bilang panlaban. Teka't pupunta ako dyan agad ha. Tutulungan kitang mapuksa yung mga lintik na iyan. Tatawagan ko rin yung kaibigan mo. Mabuti na lang at naibigay rin sa akin ang number niya. At isa pa pala, mas magiging mabisang panlaban ng kalamansi pag dinasalan mo ito. Dasalan mo ito, iha. Humingi ka ng tulong sa Diyos.
magbalik loob ka sa kanya, mas magiging malakas ang pangontrang kalamansi sa oras na dasalan mo yan. Pagkatapos ng tawag ay napailing ako. Bakit kailangan pang dasalan ang kalamansi? Pero wala na akong ibang magagawa kundi ang sundin si Aling Cecilia. Kung yun ang isa sa paraan para makaligtas ako, ay gagawin ko. Sa mga sandaling yun, nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa takot. Nag-aapoy na ang kaba sa dibdib ko. Ngunit pinilit kong pinakalma ang sarili ko. Tumindig ako mula sa aking pagkakayuko at malalim na huminga. Dahan-dahan akong sumilip sa sala kung saan naroroon ang grupo ni Lyndon na nagbubulungan. Nanindig ang balahibo ko nang makita ko kung paano sila magbulungan. Kakaiba ang mga ngisihan nila na parabang tuwang-tuwa sila sa pinag-uusapan nila. Kinabahan ako. Sa isip ko ay pinag-uusapan na nila kung paano nila ako gagawing aswang. Napansin ko rin ang kakaibang pagngisi ni Lyndon sa mga kasama niya. Pinagkatiwalaan ko sila, lalo na si Lyndon. Ang akala ko ay mababait sila at sincere ang pakikipagkaibigan sa akin, yun pala ay may masama silang balak. Napapikit ako at nilakasan ang loob ko hanggang sa may nabuong plano sa isip ko. Pupunta sana ako sa likod ng bahay para mamitas ng kalamansi, pero naalala ko na may mga natira pa pala sa mga pinitas noon ni Mang Berto na nakalagay sa refrigerator. Ilang minuto pang lumipas, lumabas ako sa kusina. Kahit lampas ulo na ang kaba ko ay humugot ako ng kaunting tapang para harapin sina Lyndon. Nainip ba kayo? Pasensya na, naayos ko pa kasi yung pagkainan sa kusina. Ayos lang, Catherine. So ano, pwede na nating simulan ng initiation mo? Oo, pwede na. Excited na ako eh. Tara, doon na tayo sa dining. Sinamahan ko sina Lyndon papunta sa kusina kung saan naroon ang mesa. Nang makita nila na maraming nakahandang pagkain, napansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Lyndon at ng kanyang mga kasama. Ang dami mong inihanda, Catherine. Oo naman, gusto ko kasing maging memorable at special yung birthday ko at yung pagsali ko sa grupo nyo. Kaya sige na, upo na kayo. Umupo na ang lahat at saka inilabas ni Lyndon ang ulam na iniluto ng isa niyang kasama. Simulan na natin ang initiation mo, Catherine, para tuluyan ka ng maging official na kasapi ng grupo. Ito ang unang hakbang, ang pagkain nitong dala naming espesyal na ulam. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Ang pagkain dala nila na ipapakain nila sa akin ay ang pagkain para gawin nila akong katulad nila. Katulad nilang mga aswang. Pilit akong ngumiti at tinasikaso pa rin ang mga aswang kong bisita. Teka lang ilalabas ko lang yung inumin natin. Mas masarap naman kasi yung kainan kapag may malamig na panulak, di ba? Ilang saglit lang ay bumalik na ako sa pagkainan na dala ang tray ng mga baso na may lamang inumin. Naghanda muna ako ng orange juice. Ayan, nagtimpla muna ako niyan habang hinihintay natin yung pinabili kong soft drinks. Mukhang matatagalan pa kasi si Mang Berto yung kasama ko dito sa bahay. Kaya, yan muna inumin natin. Okay na yan, Catherine. Ang mahalaga, may pantawid uhaw tayo. May dala rin kaming beer at wine dito kaya siguradong magiging masaya talaga ang gabing to. Nagkatinginan ang mga kasama ni Lyndon pagkatapos ay tumango at sumang-ayon sa sinabi ng lalaki. Agad nilang kinuha ang mga baso ng orange juice at nag-toast. Para sa bagong kasapi ng grupo, si Catherine. Cheers, mga kasama! Sabay-sabay naming ininom ang orange juice, ngunit ilang segundo lang ay biglang nag-iba ang mga mukha ni Lyndon at ng mga kasama niya. Napangiwi silang lahat, halos hindi makahinga at nagsimula na silang magduduwal. Anong nilagay mo sa orange? Catherine, anong ginawa mo? Alam niyo kung anong nilagay ko sa ininom niyo? Pinatakan ko lang naman ang katas ng kalamansi. Ano? Bakit mo ginawa yun? Alam ko na yung totoo yung pagkatao at yung balak niyo sa akin.
Hinding-hindi ako papayag na maging aswang katulad nyo. Paano mo nalaman ang sikreto namin at ang balak namin sa'yo? Hindi nyo na dapat malaman pa. Ang malaga, hindi kayo nagtagumpay sa balak nyo. Hinding-hindi ako papayag na maging katulad nyo. Akala mo'y ganun lang yun kadali ha, Catherine? Kung ako sa'yo, pumayag ka na maging tulad namin dahil wala kang laban sa amin. Birthday mo ngayon oh. Mas epekto sa'yo ang sumpa ng aswang na gagawin namin sa'yo. Mas magiging malakas ka at makapangyarihan. Ayaw mo bang maging malakas at makapangyarihan? Hindi mo makakamtan yan sa pagiging tao. Sa pagiging aswang lang. Kailangan ka namin sa grupo para madagdagan ang lahi namin. Kahit anong sabihin mo, wala kayong mapapala sa akin. Hindi nyo ako magagawang aswang. Matigas ang ulo mo ha. Kung hindi ka namin magiging kasapi, gagawin ka na lang naming pagkain. Alam mo ng lihim namin kaya siguradong hindi ka na namin hahayaan na mabuhay pa. Kung hindi ka magiging aswang, kakainin ka na lang namin. Biglang nagpalit ng anyo sina Lindon at ang mga kasama niya. Ang kanilang balat ay naging parang putik na sobrang lagkit at ang amoy ay nakasusulasok, parang bulok at malansa. Lumitaw ang mahahaba nilang kuko at matutulis na pangil. Nagsimula silang lumapit sa akin at handa na akong sugurin, ngunit hindi ako natinag. Oras na para ilabas ang alas ko laban sa kanila. Kinuha ko ang pitsel na puno ng katas ng kalamansi. Mabuti na lang at maraming pinitas na kalamansi noon si Mang Berto sa likod bahay, kaya marami akong napigang katas ng kalamansi sa pitsel. Kaya nyo natatakot ako? Pinaghandaan ko kayo. Hindi nyo na may pagpapatuloy ang masama niyong balak. Dahil tatapusin ko kayo ngayon. Itinaas ko ang pitsel na may lamang katas ng kalamansi at nagdasal ako ng taimtim. Habang umuusal ako ng panalangin ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. Ang makapangyarihan sa iyong mga kamay. Inihahabilin ko ang aking buhay. Diyos ko, layo mo ako sa kasamaan. Protektahan mo ako at palibutan mo ako ng iyong banal na kalika. Matapos akong magdasal, ibinuhos ko ang katas ng kalamansi sa mga aswang. Napasigaw ang mga halimaw sa sobrang sakit. Nakita kong nasunog ang kanilang mga balat. Sabay-sabay silang nagkikisay. Di nagtagal ay unti-unting natunaw ang kanilang mga katawan. Muli akong nangilabot dahil habang nalulusaw ang kanilang mga katawan, dinig na dinig ko ang mga sigawan nila na parang umiiyak na mga demonyo. Ang amoy ng nasusunog nilang mga laman ay bumalot sa buong kabahayan. Ilang saglit lang ay isa-isang bumagsak ang mga aswang sa sahig at nawalan ng buhay. Natira si Lindon na naghihingalo. Hindi ko akalain na mapupuksaan mo kami. Yan ang dapat mangyari sa inyo para wala na kayong mabiktima. Hindi na rin nagtagal si Lindon at tuluyan na rin siyang namatay. Di nagtagal ang mga bangkay ng aswang ay naging amo. Maya-maya dumating na rin si Mang Berto, Aling Cecilia at si Diana. Laking gulat nila nang makita ang mga abo na nagkalat sa sahig. Ha? Napuksa mo na? Aling Cecilia, wala nang sila. Salamat sa muti na matandang pare. Sa kalamansi at sa Panginoon dahil nakaligtas ako sa mga aswang na yon. Bes, akala ko may masama na nangyari sa'yo. Ay, sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan yung grupo na gusto mong salihan eh. Tingnan mo, mga aswang pa pala. Ay, hindi ako makapaniwala na may aswang din pala dito sa Maynila. Dapat talaga nakinig ako sa'yo, Bes. Muntik na akong maging aswang, alam mo ba yun? Muntik na lang talaga may tanim na kalamansi dito kung hindi napahamak na ako at tama yung sinabi nung manghuhula. Na, Bes. Ang mahalaga, ligtas ka na, ha? At tapatay mo na yung mga aswang. Alam mo, bilib ako sa'yo, Bes, ha? Ang tapang mo. Kinaya mong talunin yung mga aswang? Kakamot-kamot naman sa kanyang ulo si Mang Berto na takang-taka sa mga nangyayari. Nakita raw kasi niya na magkasama sina Diana at Aling Cecilia na nagmamadaling pumasok sa bahay kaya sinundan niya ang mga ito. Nagkatawanan na lang kami ni Diana at Aling Cecilia dahil walang kaalam-alam si Mang Berto.
Ikinwento ko na lang kay Mang Berto ang mga nangyari kaya laging gulat din ng matanda sa mga narinig. Maya-maya nilapitan ako ni Aling Cecilia at kinausap. May importante pa akong sasabihin sa iyo, iha. Buo na ang impormasyong nakuha ko tungkol dun sa matandang paring nagpapakita sa iyo. Anong impormasyon yung nalaman niyo, Aling Cecilia? Ang paring iyon ay isa sa mga ninuno ng pamilya mo. Isa siya sa mga paring nabuhay nung panahon ng Kastila. Ang pangalan niya ay Padre Julian Hernandez na isang Kastila at kura paroko ng simbahan na matagal nang nawasak. Nasira ito noong World War II at yung simbahan na yon nakatayo noon sa lupang kinatitirikan ng ancestral house na ito. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Aling Cecilia. Hindi ko akalain na tutulungan ako at ililigtas ng multo ng ninuno ng aking pamilya. Ang pari na ito daw, siya yung nagtanim ng puno ng kalamansi na nakatayo dyan sa hardin, iha. Hindi yan basta-basta puno. Sagrado yan at espesyal na puno. Ginamit niya yan noon ang benditadong tubig para diligan ang tanim na kalamansi. Kaya kahit anong mangyari at ilang taon pang magdaan, patuloy iyang mabubuhay at hindi malalanta. Grabe. Panahon pa pala ng Kastila ang puno ng kalamansi na yun, Bes. Ilang daan taon nang nakalipas, buhay pa rin. Nakakaloka. Ginamit lang ng pari na instrumento ang sagradong kalamansi. Pero ang ginawa mong dasal, ang pinakamalaking, may naitulong sa'yo. Dahil walang imposible sa taimtim at taus-pusong panalangin, Catherine. At hindi lang babala ang sinabi niya sa'yo. Gusto rin niyang iparating na kailangan mong magbalik loob sa Diyos at gusto niyang manalig ka sa Kanya. Ipinapaalala niya na huwag kang makakalimot na tumawag sa Kanya dahil siya lang ang makapagliligtas sa iyo sa kahit anong kapahamakan. Sa mga sinabi ni Aling Cecilia, natauhan ako. Biglang may kung anong kumurot sa puso ko at isang malalim na kaligayahan ang dumaloy sa aking katawan. Napagtanto ko na tama ang mga taong nasa paligid ko. Tama kayo, Aling Cecilia. Tama si Padre Julian. Tama ka, Diana. Dapat ako magbalik loob sa Kanya. Dahil utang ko sa Kanya, nabuhay pa ako ngayon. Mula noon, nagbago na ako. Humingi ako ng tawad sa mga nasabi ko noon sa Diyos at nagbalik loob na ako sa Kanya. Palagi na akong nagdadasal at nagsisimba. Natutunan ko ng tanggapin ang mga malulungkot na pinagdaanan ko sa buhay at natutunan ko ulit na magtiwala at magpasalamat sa bawat araw na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya buhat noon mas maluwag at panatag na ang pakiramdam ko dahil alam kong bukod sa mga taong nagmamahal sa akin, nandyan siya at palagi akong binibigyan ng lakas at ginagabayan. Matapos ang nakapanghihilakbot na karanasan ko sa mga aswang, makalipas ang ilang linggo ay naging normal ulit ang lahat. Ang ganda ng plano mo, Miss Hernandez. Sa tingin ko magiging successful ito. Really? Ay naku, thank you, Mr. Loriosa. Alam niyo, excited na ako na makatrabaho kayo. Ako rin. I'm sure this is just the beginning of a great partnership. By the way, Michael na lang ang itawag mo sa akin. Ay, sure. Catherine na lang din yung itawag niya sa akin. Tinuloy ko ang pagninegosyo sa Manila at dito ko nakilala si Michael na naging investor ko sa aking negosyo. Mabait si Michael, madali kaming nagkasundo at naging magkaibigan. Kahit si Diana ay naging close din niya. Kung saan man hahantong ang pagiging malapit namin ni Michael, di ko pa alam. Pero kung dumating man sa puntong iniisip niyo, ipapaubaya ko na sa kapalaran. Sa tingin ko naman ay magiging masaya rin sa akin si Harry kung yun man ang mangyari. Hindi ko na rin itinuloy ang pagbebenta sa ancestral house. Dito na ako nakatira. Tulad ng pag-aalaga at pagpapahalaga ko sa ipinamanang bahay sa akin ni Dad, ganun din ang pag-aalaga at pagpapahalaga ko sa puno ng kalamansi
na hanggang ngayon nakatanim pa rin at buhay na buhay pa. Iniisip ko nga kapag nakainkwentro ulit ako ng mga aswang, may panlaban na ako sa kanila. Hindi sila uubra sa sagradong kalamansi. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa multo ng pari na ninuno ko pala na mula pa nang mapatay ko ang mga aswang na gustong mambiktima sa akin, hindi na rin nagpakita pa sa akin. Naway matahimik na rin ang kanyang kaluluwa at maging masaya sa kabilang buhay.